At so ngayong umaga ay wala tayong order ng worship, pero yung ating gagawin, yung ganun ginawa natin ng first meeting. So meron tayong yung some invocation, tapos opening hymn, and then reading nung ating text, tapos hymn, tapos prayer, and then hymn ulit. Okay, so yun po yung flow natin. Sige po, magpasimula po tayo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ating awitin ang ating pangbungad nating hymno. Nasa likod po ito ng ating pong reading, ng gospel reading. Nandiyan po yung mga hymno natin. So ating unahin yung Seek Ye First the Kingdom of God para sa pambungad nating hymno. Okay. Kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Blessing shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Hallelujah, hallelujah. But by every word, the cross is our part of God. Hallelujah, hallelujah. Ating pakinggan itong ating salmo. Ganito ang sabi. I exalt you, my God, the King, and bless your name forever and ever. I will bless you every day. I will praise your name forever and ever. The Lord is great and is highly praised. His greatness is unsearchable. Our generation will declare your works to the next, and I will proclaim your mighty acts. I will speak of your splendor and glorious majesty and your wondrous work. They will proclaim the power of your awe-inspiring acts, and I will declare your greatness. They will give a testimony of your great goodness and will joyfully sing of your righteousness. Tayo po yung at malangin po tayo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo sa amin at iningatan mo po kami nitong kalipas na gabi. Dumadalangin po kami sa iyo, dakilan namin Panginoon na samahan po kami sa pagsambang ito. Kasama din naman ito, Panginoon, ay patawarin po kami sa lahat ng kasalanan na siyang nagawa namin sa aming isipan, sa aming pananalita, sa pagkilos namin upang ang pag-aaral na ito, ang pagsamba na ito ay iyong kalugdan sa kamagitan na rin ng iyong anak na si Jesus. Ikaw po maghanda sa amin at tulungan mo po kami, O Diyos, na ito ay aming maunawaan. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang bahay na ito na siyang ginagamit namin upang kami ay patuloy pong makapakinig, makapag-aral at lumago kami sa pananampalataya. Samahan mo bawat isa sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ating awitin at susunod natin. Tapos basahin natin ang readings para tayo ay dire-diretso. Meron itong kanta, so maaari po natin sabayan para at least yung ating kanta ay related. Dun sa LSB 684, Come unto me, ye will. Galing po ito sa Lutheran Service Book. Yan po yung bagong mga hymno ngayon
loving voice of Jesus, which comes to cheer the night. Our hearts were filled with sadness, and we had lost our way. But thou hast brought us gladness, and songs that break obtain. Come unto me, fainting, and I will give you light. O cheering voice of Jesus, which comes to aid our strife. The foe is stern and eager, the fight is fierce and long. But thou hast made us mighty and stronger than the strong. And whosoever cometh, I will not cast him out. O patient love of Jesus, which drives away our doubt, which though we be unworthy of love so great and free, invites us very sinners to come, dear Lord, to thee. So magandang umaga sa inyong lahat. So yung ating pong gospel reading at ang pagbabasihan natin ay nasa likod ng inyong pong ating pong mga hymns natin. So basahin ko, pwede po kayong makisabay sa ating pong pagbasa. Ang ating bibigyan ngayon ng pagtalakay ay ayon sa Mateo 16 verse 21 hanggang 28. At ganito ang sabi. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, kailanmay hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit papahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Ito ang mabuting balita, ito ang ating pagbabasihan ngayong umaga. Sa Mateo 16, ito ay isang direktang pagtuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi upang magturo ng pang-araw-araw nilang pamumuhay, kung sa halip ay turo ni Jesus ang kanyang nalapit niyang paghihirap, ang kanyang kamatayan. So siguro para tayo makapag-reflect, pwede tayo magtanong, it is ay Bible study parang format yung ating gawin para kasi makapag-reflect tayo. Okay? So inyong tingnan doon sa may verse 21 dito sa ating printed copy. No? So mula noon, sabi sa 21, ay ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na mangyari sa kanya. So sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan,
mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Sa inyong palagay, ano kaya ang ibig ipakahulugan dito ni Jesus sa sinabi niya sa kanyang mga alagad patungkol dun sa nalapit niyang paghihirap at kanyang kamatayan? Kasi ayon sa kanyang title sa itaas, ito yung unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. So, predict na ni Jesus, tinuturo niya sa kanyang mga disipulo ang tungkol sa paghihirap. Ano kaya ang ibig sabihin nito ayon dito sa verse 21? Meron ba kayong idea kung bakit ganun ang kanyang sinabi? Pinihahanda niya yung kanyang mga alagad sa mangyayari. Sa mangyayari. Sa inyong palagay, ano sabi sa verse 21? Sabi ni Prof kanina, kaya inihahanda ni Jesus yung kanyang mga alagad patungkol sa nalalapit niyang yung kanyang kamatayan. No? Paghihirap. Kasi sabi doon sa may 21b, no, na dapat siya magtungo sa Jerusalem. Ibig sabihin, ito yung kaniyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, at after 3 days ay kailangan niyang mamatay para sa atin doon sa cross, no? At sino yung kanyang mga binanggit niya? Yung mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, no? Sa inyong palagay, bakit kaya kailangan na magsabihin ito ni Jesus sa kanyang mga alagad? Bakit kaya niya sinasabi sa kanila na yung amo nila, yung kanilang Panginoon at yung kanilang kinikilalang guro na tagapagligtas, kailangan tumatay? Parang ano yun parang ito, bakit ba kailangan ka pang dumating doon sa cross? Diba? Hindi nila in-expect na gano'n. Diba? Kasi inaasahan ng mga tao na ito yung makikibaka doon sa Roma, kasi yan yung inaasahan nila na darating na hari. Kasi yung hari nakasakay sa, diba? Nakasakay sa isang pandigmang kabayo. Pero doon sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, simple yung kanyang sinakayan, yung asno. Na yung simbolo ng kanyang pagpapakababa. Inyong tingnan sa may verse 23, na parang maganda yung idea ni Pedro, no? Na gustong ilayo sa kamatayan si Jesus. Sige nga, pakibasa nga yung verse 22, anong sabi? Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, tumayo ka sa tanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Yung dun muna sa may verse 22, yung ano yung sinabi ni Pedro kay Jesus, no? Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, kailan may hindi siyan mangyayari sa inyo. Parang maganda sa pakinggan yung sinabi ni Pedro kay Jesus, kasi inihiwalay siya ni Pedro sa marami, no? At sinabi, Panginoon, sana hindi yan mangyari sa inyo. Parang maganda naman yung plano niya, di ba? Na para sa kanya, hindi dapat namatay si Jesus. At huwag sanang payagan ng Diyos na yung Panginoon ay mamatay, di ba? Ano sa palagay ninyo? Yung nasa isip niyo, kung kayo si Pedro, ano din kaya kung sabihin, di ba tayo mga Pilipino kapag napag-uusapan yung death, kumakatok tayo para, para yung death ay hindi dumating sa atin, di ba? Ganun yung culture natin Pero yung death kasi, ano yan talagang painful yun di ba? Ayaw natin pag-usapan yan yung natakot tayo tungkol sa bagay na yan kasi parang hindi tayo handa, di ba? Parang ayaw natin, hanggat maaari, ayaw natin na merong miyembro ng pamilya na merong mamamatay. Pero kung inyong tingnan sa unang mga pagbasa natin at doon sa doon sa lumang tipan, ang Diyos ang unang nalulungkot kapag nakikita niya na merong namamatay. Kasi nakita niya yung bunga ng kasalanan di ba?
Tapos dito ay ipinapahayag ni Jesus yung kanyang lalapit niyang kamatayan at pagkatapos kinausap siya ni Pedro, Lord, sana huwag nawang payagan niya ng Diyos na mangyari sa inyo. Parang magandang pakinggan kasi inilalayo niya sa tiyak na kapahamakan ng Panginoon. Pero inyong tingnan kung paano naman siya sinagot ni Jesus. Anong sabi sa may verse 23? Ano? Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabi, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Bakit kaya parang maganda pakinggan yung sinabi ni Pedro, pero bakit sinabihan siya ni Jesus, si Pedro, na yung plano niya ay plano ng diablo eh. Hindi plano ng Diyos yan eh. Kasi mula sa pagsilang ni Jesus, di ba yung Christmas is about the birth of Jesus. Yung Jesus kasi na yan, na yung pinanganak, yan din yung lalaki at mamatay doon sa cross. So pag nung dumating siya sa mundong ito, alam na ni Jesus yung kanyang purpose kung bakit siya naparito, na kailangan niya mamatay para sa kanyang katauhan. Ano kaya ang ibig sabihin ng talatang 23? Nang sabi, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas, ay inisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Gusto kaya ng diablo na huwag na mamatay si Jesus? Parang ito yung cross, parang gumano na lang siya, yung hindi niya pagdaanan yung kamatayan. Diba? Yung parang artista, inyong tingnan. Yung artista, yung parang dali ang sumisikat, diba? Tapos ay nakikilala, pinahangaan ng marami. Pero paglipas ng araw, nakakalimutan din siya ng mga tao. Diba? So, alam kasi ni Satan na yung kamatayan ni Jesus ang makakatalo sa kanya. Alam niya na kapag namatay si Jesus sa cross, mabayaran yung kabuuan, no? Sabihin natin kabuuan, yung bang lahat ng kasalanan, yung pinanganak noon, ngayon, at sa panahong darating, bayad na yung kasalanan. Ayaw ni Satan na si Jesus dumating dun sa cross ng Calvary kasi alam niya na yun ang kanyang katapusan. Although painful, no? Yung death na pakinggan sa atin, pero kay Jesus, yun ay isang tagumpay. Doon niya, di ba, kaya nga sinasabi niya doon na ang anak ng tao dapat namatay doon sa cross para sa may katapusan natin mga tao, di ba? Meron bang question dito sa verse 23? O yung meron bang karagdagan? Yun lang nga, Pastor. Si Satanas, alam ba niya yung mangyayari kay Jesus? Alam ba niya yung salvation plan ng Diyos? Siguro. Alam ba niya yung Satanas yun? Piniprevent niya eh. Di ba? Inyong tingnan doon sa Job chapter 1. Nasaan dyan si Satan? Nung nagkaroon ng conversation between God and si Satan, sabi niya, akyat panaog eh. So si Satan kasi meron din siyang kapangyarihan, no? Kaya nga siya ang tawag sa kanya ay yung adversary, o yung tinitawag na yung accuser. Parang ano yan eh, yung bang ang word kasi accuser parang isabihin sa iyo yung mga bagay na sabi niya kay Job, itong si Job na ito, pinapagpala lamang yan ninyo. Kaya siya faithful sa iyo kasi pinapagpala mo eh. Alisin mo yung lahat ng mayroon siya. Di ba? So nawala yung mga bagay na una yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang katulong, lahat ng bagay. At dumating sa punto na sinabihan siya ni Job, nung kanyang asawa niya, na yung Diyos mo, Job, sumpain mo na at para mamatay ka na. Pero ano yung iginanti ni Job doon sa kanyang asawa? Sabi niya, bakit? Pagpapala lang ba yung gusto mong matanggap sa Diyos? Hindi ang paghihirap? So, struggle ito eh. Struggle din ito natin, no? Parang yung diablo kasi, parang ipakita niya sa atin yung mga maganda. Parang hindi natin makita yung cross. Kasi nandun yung ating strength. Na sinasabi kasi ng marami na pag binibigyan tayo ng cross sa buhay, no?
para tayo lumakas, di ba? Nagbibigay sa atin ng kalakasan sa araw-araw. Hindi eh. Hindi yan nagbibigay ng lakas sa katunayan kasi pinapahina niya tayo. Pinapalungkot niya yung buhay natin. Sa halip na makita yung cross at makita yung kahinaan natin, at pag makita natin yung cross na yan, doon tayo hihingi ng lakas kanya. Yun ang ibig sabihin nun. Kay Jesus tayo kahanap ng kalakasan sapagkat siya naman na makapagbibigay talaga ng lahat sa atin. So ipinapakita ng diablo na Jesus, hindi mo kailangan namatay eh. Okay na yung ganyan ka eh. Okay na yung ito ka ngayon. No? Huwag ka nang pupunta doon sa kamatayan kasi alam ni Satan eh. Alam niya eh. Yung at the very beginning talaga ang plano ng Diyos ay mayroong planong pagdiligtas eh. Kasi doon pa lang sa Genesis eh. Na yung ipinakita na yung unang magandang balita, no? Na mayroong plano ang Diyos. Pero inyong tindahan sa Genesis, bagamat nagkasala si Adan at Eva, hindi yung tao yung humanap sa Diyos eh. Hinanap sila ng Diyos, di ba? Sabi, Adan, Eva, nasaan na kayo? Kaya hindi tayo ang humanap sa Kanya. Ang Diyos ang humanap sa atin at tumanggap sa atin. Kaya yung plano ng Diyos ay kailangan dumating siya doon sa kamatayan at kailangan talagang mamatay siya para sa atin. At yun ang sinasabi ni Pablo na yung we preach Christ crucified. Ang ituturo natin na si Jesus ay namatay. Parang nakakasawang pakinggan yun, di ba? Di ba? Na, bakit ganun? Bakit parang sermon ni Pastor parang lagi na lang kasama na Jesus loves you, Jesus died for you. No? Yun naman ang kabuuan ng mensahe. Diba? Yun naman ang kabuuang mensahe ng pagliligtas ng Diyos. Eh. Kasi kung walang theology of the cross, wala yung glory. Hindi po pwedeng una yung glory bago yung cross. Diba? Yung paghihirap muna bago yung kaluwalhatian. Yun ang pakahulugan. So kailangan magdanas muna ng kamatayan si Jesus. Pero hindi ibig sabihin noon ay papahintulutan niya yung diablo na hindi dumating, kaya sabi niya, hadlang ka sa aking landas. No? Ang inisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Inyong tingnan yung verse 24. Sabi niya, okay, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais na sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. May naisip na ba kayo na ano kaya yung mga cross ninyo sa buhay? Meron ba? Sabi ng iba, story, aking cross ko, itong anak ko. Di ba? O ito yung aking asawa ko. Sa palagay ninyo, ano kaya ang cross ninyo? Sa'yo, Faith. Ano sa palagay mo, Faith? Meron ka bang cross sa buhay na pinapasan? Pasaway na mga anak. No? Lalaki pa naman. Okay. Pero si Enzo, mabait naman si Enzo. Pero mabait din niya na habang nakikinig siya sa tanan Diyos at habang siya nag-aaral, meron namang magbago yung tao. Diba? Siguro, dahan-dahan. Insecurity kasi ang sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ang pugi-pugi. Talented. Honor yan eh. Siya marami. Pero, kailangan pag nagkaroon ka na ay ang isang... Hindi, ayaw niya lumabas ng bahay. Oo, sa bagay, mas maganda naman po. Walang Hindi mabarkada. Walang bisyo. Walang bisyo. Kaso, hindi nasa bahay. Si Dripster, lagi na yung nasa bahay. Ngayon, lumapas kasi meron sa sports fest, pero pagkatapos sa bahay. Ganyan po siya. Pero minsan, pinapalabas rin namin kasi para, makalampak din ng fresh air. Eh siya minsan gusto niya, pag lumabas siya, kasama niya ako. Hindi siya makalabas ng sala. Pero ang part naman natin bilang Christian parent, gamit mo yung Christian parent, kasi hindi naman lahat ng magulang ay, they are Christians. Ating duty yun na yung palakihin sila doon sa may tuntunin ng Diyos. Diba? Sa aral. Pero siguro, nakikita natin sa kanila, yung kanilang pagiging matigas at maaari sabihin natin sila yung cross ko, no?
Pero actually, they are blessings. No? Blessings sila ng Diyos sa atin. No? At merong purpose ang Diyos sa kanila. Maaaring hindi pa nila nare-realize ngayon, pero malay mo, malay natin, yung Holy Spirit ang habang nagkakaedad sila, doon naman siya gumagawa. O maaaring yung cross natin, yung ating mga sakit. Di ba? Minsan ganun eh. Minsan, minsan sa may trabaho, marami kang mga kaawis sa trabaho, kaingit sa, naiingit sa'yo. So maraming ganun ang ibig sabihin. Pero, hindi lang naman yung mga tinatawag natin ito yung cross, kung hindi yung mga, pag sinabing cross, yung nagkapagbibigay bigat sa paglilingkod. Diba? Yun yung tingnan doon, sabi niya, sino mang naglalay sumunod sa akin, ay kailangang itakwil niya kanyang sarili. No? Kaya maganda yung awig ng unahin mo yung Diyos sa lahat ng bagay. No? And all these things shall be added. No? Hindi naman dahil sa ginagawa natin yung kalooban ng Diyos at tapos yung blessings ay dahil sa hindi sa kabagitan pa rin ng pananampalataya sa Kanya. Doon tayo naniniwala na ang Diyos ay alam niya at nalalaman niya yung mga bagay na ginagawa natin. Kaya yung ating discussion last week, di ba? Yung ayaw niya ng merong kahati eh. Ang gusto niya ay siya lang eh. Di ba yung lahat ng bagay na umaalipin sa atin, maaari maging Diyos natin. So, sabi dito na hindi tayo pwede makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Isa lang dapat ang unang Diyos at pagkatapos pasalin ang kanyang cross. Kaya yung ating hymn, no? Kung sabi doon sa ating hymn, yung tingnan doon sa likod ng ating reading, yan ay hindi yan utos, no? It is an invitation. Di ba? Invitation yan ng Diyos sa atin na tayong mga nababagabag doon sa may come unto me ye weary. Come unto me, hindi yan utos din, di ba? It is an invitation sa ating Jesus na lumapit tayo sa kanya mga nabibigatan sa kapasanin. At anong sabi niya sa Matthew 11:38? And I will give you rest. At yan ang beauty na hindi man tayo nakapag-visit pa every Sunday, at least merong word, yung salita ng Diyos na dumarating pa rin sa atin. At yun nakapagbibigay ng strength, nakapagbibigay sa atin ng palaala, na napapagod tayo. Yes, totoo yan. Monday to Saturday sa trabaho na i-stress tayo. At sa palagay natin, yung mga cross ay unti-unti nagbibigay ng bigat sa atin. Pero it is an invitation for us to rest in Jesus. Magpahinga tayo sa Kanya. Di ba? Kaya yung tingnan sa may number 1, come unto me you weary and I will give you rest. So sino yung rest? Si Jesus. Kaya yung Sabbath di ba? Yung Sabbath is rest at nagpapahinga tayo sa Kanya. Okay? So next, 25. Ang naghahangad ng maligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang nga pala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit napahamak naman ang kanyang sarili. Anong maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Di ba? Ano mo nga naman yung lahat ng kayamanan sa mundong ito? Pagdating naman ng araw, paprasong lupa o paprasong space lang naman ang ating paglalagyan. 6 feet. Dumating tayong wala, alis tayong wala. So yung buhay natin, naging sa Diyos. At gumagawa tayo sa Kanya. Sabi ni Pablo, pabuhay o mamatay, tayo sa Kanya. Meron ba kayong karagdagan dito sa may verse 26 inyong tingnan? Masama ba yung sabihin parang huwag na pala maghangad kasi lahat naman pala mawawala? Hindi naman siguro. Pero, dun sa paghahangad na, oo, gaganda buhay mo. Pero, to the point na kay Lord ka pa rin. Kasi, ganun eh. So, Ako, hindi sabi masama ko, yung yumaman. Hindi yan masama. Oo. Okay. Sabi ko, nung dalaga ko yun, Kasi sana blessing bigyan mo yun ako eh. ng asawang mabait, hindi ako pwedeng saktan. Binigay niya sa akin, di ba? Yung yaman, meron din. May konti. Meron din, ang Hindi, dami basta, niya. mayaman kami noon bago mag-pandemic. Nag-pandemic, biglang nawala yung 50,000 na sweldo. Paano yun, Pastor? Wala talaga hanggang ngayon. Well, siguro sa ibang... 3 taon na.
sa ibang bagay, no? Hindi man natin makuha Kaya nga. financially yung mga gusto natin. Pero eto pa rin kami. Pero sa ibang bagay, marahil natin makita yung blessings ng Diyos. Kasi sabi is Hindi may, pa rin tayo pinatawag. Kumakain pa kami 5 beses ang Yung- araw. Diba? yung wala kang sakit, blessing yun eh. Tama. Diba? Yung pagising sa umaga, bless. At yung nakapag-serve ka pa sa umaga, blessings yun eh. Mm. Ang dami ipagpasalamat sa buhay ng tao, sa Diyos, Mm. na hindi lang iikot sa mga material na bagay. Tama. Kasi kung doon lang tayo mag-focus sa tinatawag natin mga material blessings, hindi kailanman tayo magiging masaya at magkakaroon ng tinatawag na yung contentment. Di ba? Pero kung iyong titingnan, doon ka sa cross titingin, nandoon yung kasiyahan natin. No? Na meron isang nagbayad. At i-declare na bayad ka na. Di ba? So siguro baka hindi man ngayon, baka malin mo sa ibang panahon dumating o ibigay ng Diyos. Pero yung magandang malaman na meron mong kapatawaran ng kasalanan araw-araw. At yun yung blessing. Di ba? Pastor, bago nung pandemic na, nagkasakit ako eh. Mhm. Sakit talaga. Ayun, sinabi ko kay Lord, Lord, kunin mo na po ako, hindi ko na kaya. Talagang hindi ko na kaya. After a while, sabi, ay, wag mo na po, wag mo na po. Sabi ko, kawawa naman po si Romy, kawawa naman yung mga anak ko. Kaya binawi ko rin yun, Pastor. Mm. Binawi ko rin. Pero talagang to the point na gusto ko ng, Prayer niya na po yan. talagang gusto ko na yun na. Nasaan po kayo nung nandito po kayo? Nandito kami. siya. Oh. Ano po yun? Hindi siya kumakain. Wala talaga totally Tapos, blackout ako eh. Ano, kahit uminom siya ng tubig or gamot, or Wala na. kahit sinusukan niya. Mhm. Kinuha kami ni Mahal, dinala kami sa Fairview. Mhm. Doon muna kami, nakahiga kami sa kama, ganyan. Kayong dalawa ni Pro. Opo. Pagkatas niya po nun eh, Mhm. after ni Daddy, siya. Oo nga pala, si Pro, parang Ay, narinig ko na si Romy po, prayer request sa... Talagang, 2021 siya nun. online ala ko Bible bibigay study. si Romy, Pastor. Mhm. Si Pero hindi Mami ko alam. last year at Wala siyang alam. Ba't di ko alam yun? Hindi nga alam na Hindi mo nangyari. parang memory loss siya. Mhm. Pero inyong tingnan niyo yung buhay ninyo noon, yung prayer ninyo na kung ano na kayo ni Lord, hindi ba nangyari? Ibig sabihin, habang buhay pa yung tao, meron pa siyang purpose, meron pa siyang layunin na dapat gawin. Kasi hihinto naman yung buhay natin, whether we like it or not, kapag natapos na yung ating mission sa mundong ito. Pero dahil kung yung parang tila mahirap na di ba, na makasurvive, parang ang hirap, parang gusto mo nang sumuko sa buhay. Pero makikita mo yung patnubay ng Diyos at yung blessings niya in a different way, no? Yung blessings, yun na yun eh, di ba? Na hindi siya kayang tumbasan ng pera eh. Kasi hindi pa ito yung end mo eh. Meron pa akong plano sa iyo, no? Carmen at Pro. Si Lord lang nakakita. Meron pa akong plano sa inyo, no? So, maaaring sabihin natin na wala man yung 50,000, pero mabuhay ka sa mundo pa ng karagdagan. Actually, more than 50,000 yun eh. Di ba? Hindi, may bumabalik, Pastor. Mhm. Mayat na yan, dumarating ang blessing sa akin that time. Tsaka ano naman yan, basta ang ating tingnan na maganda yung mga bagay na yan. Trabaho tayo ay... Pero sabihin na depende sa motibo kasi ng tao o paano niya nakikita at kung paano niya at tinitingnan yung mga bagay na dumating sa kanya. Ang sinasabi lamang naman dito kung mapasayo man yung lahat ng bagay at napahamak naman ang iyong kaluluwa. Diba? Sabi ni Jesus, ano ang magbibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Wala eh. So, sa verse 27, sabi, sapagkat dating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong ito, gagamipalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo. Okay, so yung ang ganda na sa 27. Diba? So yung so kahit sinasabi niya doon sa may verse 23, sa 21, yung kaniyang darating na paghihirap, pero sa 27 ay
na darating siya na yung bilang isang dakilang hari, kasama yung taglay, kasama yung mga dakilang angkel. So sa atin, yun din yung pinangahawakan natin, no? Na nalalaman ni Jesus ang lahat ng pangyayari sa buhay natin at hindi ito lingid sa Kanya. So habang pinapasa natin yung cross natin, ating tingnan na yung at ang ating lakas ay galing din sa cross ni Jesus. Doon tayo kukuha ng lakas. No? At ang lakas na ito ay dinadala niya sa atin sa amagitan ng salita at ang sakramento na pinagkakalob niya sa ating mga kanyang anak para mapanatili tayo sa ating pananampalataya. Ganun pa man, ay ang plano ni Jesus ay dumating siya sa paghihirap, hindi lang sa kanyang kapurihan para sa atin ito. Ginawa ito ni Jesus sa atin alang-alang sa kanyang dakilang pag-ibig. At siguro mag-end tayo dun sa may sinabi ni Pablo na walang makapaghihiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayun ay sabi sa may Romans 8. May dagdag ako, Pastor. Sige. Sa pangyayari sa buhay namin, hindi ko po akalain na ang asawa ko ay magiging isang pastor. Kasi gusto niya nang mag-aral sa Baguio. Sabi raw ni Pastor, sino yung president? Si Pastor Cholo? Opo. 1 year na lang po kasi sabi niya, pwede na siyang full-fledged pastor. Kaya, in the long run, baka bumalik kami sa Baguio para makapag-aral siya doon. At ipag-pray po. Oo. Kung anong kalooban ng Diyos. Anong kalooban nila? Well, kung yan talagang gusto niyo po, tayo magagawa doon, di ba? Pero kung sa akin, hindi naman kailangan na maging pastor tayo as long as nagagamit tayo sa maraming bagay. No? At naging tayo useful. Ang mahalaga naman dyan ay nagiging daluyan tayo ng ibang pagpapala ng Diyos at dumating sa ibang tao yung salita niya sa pamamagitan din natin. So sa akin, bagamat hindi ako nakapag-handle ngayon ng simbahan, pero mahalaga yung aking trabaho at yung paraan ko ng pagtuturo ay meron pa rin. Nakapagturo pa rin ako doon sa school. Hindi naman, bagamat mahalaga yung meron pang simbahan, pero ang tawag naman ng Diyos ay kakaiba eh. So maaaring iba yung tawag sa akin, iba rin yun naman yung kay Prof. Ang mahalaga, makita natin na tayo ay tinawag ng Diyos sa iba't ibang paraan. Para sa kanyang, ano pa rin ito, kalawalhatian. Ang realization ko nga, Pastor, kasi for 58 years, marami nangyari. Sabihin mga legacy ko. Kung isa-isahin ko, kukulangan ng oras natin dito. Dami nga eh. Pero, para sa akin, lahat ng mga dinaanan ko ay mas mahalaga ngayon yung ngayon. Oo. Na binigay niya sa aking misyon. Ano nga, nung inordinaan ako bilang isang evangelist. Sa akin, that's a blessing more than sa lahat ng blessings na binigay niya sa akin ni Lord. Sa totoo lang, napakarami yung mga achievements. Pero para sa akin, yung maging evangelist, and then maybe later on, pastor, this is greater than all those things. Sa akin, baliwala lahat yung nakatangan. Yung ngayon, ang ganda. Mas nagagandahan ako sa nangyayari ngayon sa aking buhay, sa aking pamilya. Para sa akin. Yun nga, nabanggit ni Carmen. Napag-usapan din natin doon sa gusto ko talaga maging clergy. Kung anong kalooban ng Panginoon, binigyan ako ng suggestion kung anong gagawin. Pero mga letters na i-prepare, pero mga documents na ihanda, titignan ko. Kung anong kalooban ng Panginoon. Well, kung makabalik ka ng for another year, tingnan. Tama. Pero yun nga, sabi mga pastor, hindi naman yung hindi naman yan ang mahalaga. Ang mahalaga yung nakakapaglingkod ka sa Panginoon. Kasi kung pupunta kayo doon, at least talagang, kasi talaga totally wala kayong trabaho, talagang mag-aaral kayo. So, ganun lang. So, kung bibigyan ka ng goal sa Lacy, maaaring,
Minsan kailangan natin balansehin natin ng mga Tama yun. bagay-bagay sa pag-decide. Mm. Kasi kung mag-aaral kayo, halimbawa si Pro, pupunta doon, syempre kasama si Ate Carmen. So, minsan kailangan din ninyo ng isa na kasama para merong magagabay sa inyo. Pero kung dito naman kayo, makakapag-preach naman si Prof, makakapagturo para rin naman siya at may, at the same time, kung meron siyang load. So, nagkaroon pa lang pa rin niya yung kanyang trabaho sa kanyang pagiging evangelist niya. Kung magiging pastor naman niya, ang kanyang plano, well, walang masama doon, as basta ang halaga. Minsan kailangan tingnan kung Ano kalooban ni Lord. ano yung kanyang... Kasi una, pastor, hindi na kami pwede sa Baguio sa totoo lang. Mhm. Siya, Hindi na namin kaya Na-trauma lamig sila. ako pwede. Pwede pa ako sa bagay. Sige. Hindi ako sasama sa iyo. Pwede, Aray. pwede pa ako sa Baguio. So, pag-pray natin kung ano yung... Hindi O kaya, baka Lord. meron ibang pamamaraan o sistema. Instead of going to the seminary, Mhm. another way. Siguro, Bibigyan ng Panginoon. maganda ibalik yung ating TE. Pwede naman. Hindi nga eh. Nawala. Hindi natutuloy eh. Pwede naman sa Isang buwan na. Nakikinig kami doon. Sige. So, ating awitin yung para sa pangwakas natin. Siguro mag-pray tayo muna and then ito yung ating team. So, meron ba tayong gustong ipag-pray ngayong araw? Si Enzo. Si Enzo yung kanilang pasokan. Sige. Saka ipag-pray din natin yung ating mga teachers sa Lyceum. Develop pa to, pastor. Mabigat ng Kasi, challenges. ano siya eh, Mabigat ng challenges na araw. student assistant siya eh. Hindi madaling estudyante, hindi madaling. SA ba to? Maging Si estudyante, si eh. Enzo. Hindi pa po. Pinapalo ko yung kanyang Ah. application. Follow up pa. Si Pinapalo. Eh kasi nagkaroon ng maraming hindi pasok ng pasok eh. Hmm. Kaya medyo na ano pa. Sige, mag-pray tayo. Pero siguro si Panganta. Hindi may sakit. Jetty. Hindi. Si Jetty. Hindi. Minsan egg. Sa leeg. Saka si Carmen. Kasi Ako natatakot ako papacheck up nga yan eh. Pastor. Papacheck up May- niya. Matakot ka pag Kaya kami uuwi doon eh. Hmm. Check up niya. Kung ano man magiging mga... Pero mas maganda pa rin yan. Para makita. Sige, pray tayo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagkapasalamat po kami, dakila po namin Diyos, sapagkat kaming lahat ay iyo pong pinili at tinawag mo kami sa amagitan ni Jesus na nagmamahal sa amin. Salamat po sapagkat pinaalala mo sa amin, Panginoon, na ibinigay mo ang buhay mo para sa amin at naghirap ka at namatay ka sa krus at nabuhay pagkatapos po ng ikatlong araw at ang iyong paghihirap na ito at ang iyong pong ang tagumpay mo sa kamatayan ang nagbigay sa amin ng kalakasan sa pananampalataya upang makita po namin hindi ang hirap ng buhay kung hindi ang hirap mo para sa amin. Kaya dalangin po namin na sa bawat cross na siyang amin po pinapasan ay bigyan po kami ng kaginhawaan sa magitan ng pong salita upang makaya at malampasan po namin ang mga ito. Tulungan mo rin, Panginoon, si Ate Carmen sa kanyang pong general check-ups sa dating po ng mga araw na ito. Samahan na po siya at ihanda. Kasama din ang doktor na siya waiting sa kanya. Kung ano man ang gamot na bibigay sa kanya, ito nawa ay makatulong upang sa kanya pong pagpapalakas at sa kanya pong patuloy po na pagpapagaling. Patuloy mo siyang bibigyan ng kalakasan, Panginoon, upang makasama pa namin siya sa pang-araw-araw po na paglilingkod sa iyo at lalo po sa gawain na ito. At gayon din, magampanan po niya, pagiging lola, at makasama niya po kanya po mga anak at mga apo. Dalang din po namin sa patuloy po na plano ni Prof sa kanya po pag-aaral upang pastor, ano man ang plano mo po sa kanya, at ang kanyang ginagawa sa Lyceum of sa Labang Panginoon ay magampanan po niya ayon po sa pagkatawag mo sa kanya. Ano man ang kanyang plano, pinapagatiwala po namin ito sa iyo at patuloy mo siya pagkalahit. Kasama din si Faith at ang kanyang asawa, mga anak. Patuloy mo po silang samahan at sa pagkatrabaho po ni Jeff at ni Faith Udes, patuloy mo sila pagpalain upang ang kanilang trabaho na ito ay maging pagkapala sa kanila. Kayo po naman
sa kanilang po mga anak. Sama mo si Enzo sa paghahanda po niya sa paaralan sa dating po napasukan sa araw po ng Lunes, kasama din ang kanya po mga kasama, ang amin din po mga guro sa Lacey, pinagdamot po kami at bigyan na po kami ng karunungan kung magawa namin po mga ito. Samahan mo po Panginoon ang bawat simbahan ng Lutheran Church in the Philippines na nagkasagawa ng mga iba't ibang pagsamba ngayon. Samahan mo po sila, kasamahan mo kami po Presidente, si Pastor Reyes, kasama din mga district presidents po namin, at ang mga pastor, evangelists, lay leaders. Ikaw ulis mangunguna at magbibigay sa kanila, sa amin ang kalakasan upang ito ay aming gamitin upang maituro po namin ang itong salita sa lahat ng daan po. Kaya Panginoon, ang lahat po ito ay aming po pinapagkatiwala sa iyo at ang maghapon ito sa pamagitan po ni Jesus na aming Panginoon, na siya nagturo po sa amin ng panalangin Ama namin, na siya babagutin namin ngayon. Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, kung paano sa lupa, gayon din naman sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain na kailangan namin sa araw po ito, at patawarin po kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nakasala sa amin. Huwag mo kami paitulog sa sukso o sa sama. Ating awitin ang pangwakas nating hymno, yung Lord dismiss us with your blessings. Meron po itong kanta, pero maaari po tayong sumabay para po. Okay. Ayan. Galing pa rin po ito sa may LSB 924. Lord, Jesus, your blessing, fill our hearts with joy and peace. Let us each your love possessing, triumph in redeeming grace. Oh, refresh us, traveling through this wilderness. Thanks we give and adoration for your gospel's joyful sound. May the fruits of your salvation in our hearts and lives abound. Ever faithful, to your truth may we be found. Number 3. Savior, when your love shall call us from our struggling pilgrim way, let not fear of death oppose us, guide your soul most to obey. May we ever reign with you in endless day. Ang Panginoon ay sumainyo at sumainyo ang Espiritu. Ating tanggapin ang bendisyon mula sa ating Panginoon. Ang pagkapala ng ating Ama sa langit, ang pag-ibig ng Puso Kristo at ang pagkipagpis ng Espiritu Santo ay lagi nawang sumainyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So magandang umaga at dito nagtatapos ang ating family devotion at Bible study sa araw pong ito. Pastor, sa Sabado ba yung blessing ni Pastor? Opo,